Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Isang linggo na naman po ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig at tumuklas ng mga salita niya na mababasa sa salita ng Diyos sa Biblia. Mga kapatid, sa araw po na ito ang unang linggo ng buwan ng Mayo, at sabi ko nga po last week, meron po tayong panibagong series patungkol po sa sermon sa bundok ni Kristo. So pag-aaralan po natin yan, at ang unang topic po natin ay may patungkol po doon sa Beatitudes. Ang pamagat po ng ating mensahe sa oras po na ito ay pinamagatan ko pong Blessed, not be lessened. Doon po sa nabasa natin kanina sa Matthew chapter 5 verses 1 hanggang 12, ulitin ko lang po yung verse 3 hanggang verse 11. Ang sabi po rito, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahahapis, sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang may mga malilinis o malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pag kayo'y inaalimura, at kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama, na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Pagpalain po tayo sa pagkarinig muli ng salita ng Panginoon. Alam ko po, marami sa atin ang humigit 10 beses na o higit pa na narinig ang turo po nito patungkol dito sa Beatitudes. Subalit, ngayong oras po na ito mga kapatid, hayaan natin ang Panginoon ang muli kumausap sa atin at hipuin ang ating mga puso sa pamamagitan ng mga katotohanan na mapapakinggan po natin sa oras na ito. Mga kapatid, bibigyan ko lamang po kayo ng dalawang mahalagang bagay na mapag-aaralan po natin at makikita po natin sa likod ng mga talata na nabanggit po natin. At dalawang bagay lamang po. Ang unang bagay, at sabi ko po rito, it is more than cause and effect. It is more than cause and effect. Kasi kung titingnan po natin yung binasa natin kanina, ay para po itong cause and effect. Diba? Kailangan mong maging mahabagin. Diba? Para mahabag din sa iyo ang Diyos. Sapagkat sila'y kahabagan, sabi doon sa verse 7. Mapalad ang may malinis na puso. Makikita nila ang Diyos. Diba? So, parang nagsasabi po so sa atin na may gagawin tayo para may mangyari. Ano po? Cause and effect. Pero, sa mga nagbabasa talaga at umuunawa ng salita ng Diyos, it is more than cause and effect. Bakit ko po nasabi? Pag-usapan po natin. Kasi po, maraming Kristiyano sa panahon po natin ngayon, kapag binabasa po nila itong mga talatang ito, ay para bagang walang epekto sa kanila o walang power na silang nararamdaman kapag binasa po nila itong mga unang sermon ni Kristo
Kung isipin niyo po, unang sermon po ito ni Christ na nabanggit sa account ni Matthew, sa Book of Matthew. Na para bagang pag binabasa ito ng ibang Kristiyano, parang napakasimpleng bagay lang na gawin. Na para bang, sabi ko nga, cause and effect, na kapag di mo ginawa to, ay hindi mo makukuha yung bagay na yon na pinangako na ni Kristo doon sa talatang nabanggit. Na para bang ito po'y tinatawag na karma ng ibang mga tao. Alam niyo po yung salitang karma, meron kasi pong good karma at bad karma. Pero tayo pong mga Kristiyano, hindi po tayo nagtuturo patungkol po sa karma. Una po sa lahat, hindi naman po yan biblikal. At pangalawa, hindi po yan kailanman itinuro ni Kristo sa atin. Alam niyo po, mga kapatid, speaking of cause and effect, isa po ito sa isang mahalagang bagay kung pag-aaralan po natin ang law of physics. At sa law of physics, mga kapatid, marami pong napakalawak po na ito na subject. At hindi natin ito pag-aaralan ngayon dahil hindi naman po ito science ang pinag-uusapan natin, kundi patungkol po sa pananampalataya. Subalit, makikita po natin na ito pong cause and effect ay talaga naman pong nangyayari sa ating mga buhay. Actually, kahit sa bagay, sa buhay natin, nangyayari po ito, yung cause and effect. Pero alam niyo po ba, na mayroong isang tanyag na tao, isang kilalang philosopher, na ang pangalan po ay Aristotle, na hanggang ngayon ay kilala po sa kanyang katalinuhan at sa kanyang katanyagan, dahil po sa mga napakaraming bagay at filosofiya na pinangunahan niya at shinare niya po sa atin. At isa na po doon, yung tinatawag po na 4 causes o 4 na uri ng dahilan. So merong cause and effect, pero si Aristotle, hindi lamang po siya doon natapos. Talagang pinag-aralan niya po kung ano yung uri ng cause. What are the causes sa buhay na ito. At kung makikita nyo po ang inyong mga screen, ayan nga po yung material, yung formal, efficient, and final. Sa material, magtatanong po tayo, what is it made of? Halimbawa po ito na nasa gitna yung sculpture, o yung ginawa po na bagay po dyan ng sculptor, tatanungin natin, saan to gawa? Ayan. Ano yung dahilan? Saan to nagawa? Ayan. So, yun po yung number 1 na importanteng tanong para masagot yung number 1 na cause. Siyempre, tatanungin natin, saan to gawa? Gawa sa kahoy, halimbawa. Number 2, yung tinatawag na formal, ang itatanong mo naman, how is it arranged? Paano ito nagawa? Kung sa bahay, ang sagot po dyan ay siyempre yung blueprint. Yung blueprint ang naging dahilan kung bakit po nagawa yung bahay na yun. O kung dito po sa sculpture, siyempre, bago po dinesign po yan, bago in-sculpture, meron pong drawing na ginawa. And then, number 3, yung tinatawag na efficient. Ang tanong doon ay, what or who made it? Sino yung gumawa? Of course, ang gumawa po ng isang bagay na katulad po nito ay yung sculptor o yung gumawa ng imahe galing doon sa kahoy. And then, number 4, yung tinatawag po na final. At ang tanong po doon ay, what is its purpose? O yung tinatawag po nila na telos. Ano yung purpose? Ano yung dahilan? O ano yung
Para saan ito ginawa, itong bagay na ito? Ayun yung pang-apat na type ng causes. Ngayon, bakit ko po sinasabi ito? Bakit po natin pinag-uusapan po itong bagay na ito? Kasi katulad po ng sinabi ko kanina, it is more than cause and effect. So, ang bagay po na itinuro ni Kristo, na binasa natin kanina, mapapalad ng mapagpakumbaba, sapagkat kanila ang kaharian ng Diyos, mapapalad ng nangangapi, sapagkat sila ay aaliwin, at etc. etc. Ito po ay higit pa sa dahilan at bunga. Bakit po? Katulad po doon sa sinabi ni Aristotle, meron pong bagay, apat na bagay, may apat na elemento na sabi nga may connection doon sa dahilan, kung bakit po nagkakaroon ng dahilan. At ito po ay pwede rin maging applicable sa atin, mga Kristiyano. Pwede po ito maging applicable sa atin na mga dahilan. Halimbawa doon sa number 1, what is it made of? Saan po tayo nilikha? Nilikha po tayo sa alabok. Alam naman po natin lahat yan. How is it arranged? How is it arranged? Binigyan po tayo ng hininga o yung tinatawag po na espiritu, kaluluwa ng ating Diyos. Doon po tayo nagkaroon ng buhay. Kasi kung ito lamang po nakatawan, ay walang buhay po ito. Kaya nung nilikha si Adan at si Eva, di ba po, si Adan ay hiningahan ng Panginoon. Kaya po siya nagkaroon ng buhay. What or who made it? Alam naman po natin lahat, ang Diyos. Ang Diyos ang gumawa sa atin. At number 4, what it is purpose. Ang purpose po natin, ayun ang pag-uusapan po natin. The purpose kung bakit po tayo nilikha ay upang gawin po ang kalooban ng Panginoon. Kaya po itong mga sinabi ni Kristo rito na mapapalad na gawin natin upang tayo po ay pagpalain ng Diyos, ito po ay dinesign sa atin ng Panginoon na gawin natin. Hindi po ito parang bagay na hindi natin alam at kung kailan lang natin nabasa yung Bible, saka lang natin nalaman, ay, ito pala yung dapat kong gawin. Hindi po ganun, Ito po ay inukit sa atin ni Kristo sa ating mga puso nung siya po ay naghari sa ating mga puso. Kasi po ito po ay wala sa atin nung mga panahon na hindi pa tayo sakop ni Kristo. Iba po yung meaning ng mga bagay na ito nung hindi pa tayo nasasakop ng ating Panginoon. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Kasi po, iba yung standard ng mundo when it comes to humility, when it comes to perseverance, at iba rin yung standard ng Biblia o ng Diyos pagdating po sa bagay na ito. Pero ang gusto ko lang po ipunto mga kapatid, na tayo po ay nilikha at tayo po ay gagawa ng mga bagay na ito, hindi dahil sa upang tamuhin pa natin yung mga blessings na sinasabi rito. Kasi po once na tayo po ay na kay Kristo, nag-aantay na lang po tayo ng promise niya. Tayo po ay ligtas sa pamamagitan ni Kristo. Kaya hindi na natin hahanapin na sana mahabag sa akin ng Diyos, kaya dapat maging mahabagin din ako. Nung tayo po ay tumanggap kay Kristo, nung tayo po ay pinagharian ni Kristo, nasa atin na po ito. Itinuturing po tayong ligtas. Ephesians chapter 2 verse 10, sabi rito, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos upang siya nating lakaran nung una pa.
Kaya itong mga bagay na ito mga kapatid, kasama na po ito sa blueprint natin. Kasama na po ito kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Hindi po ito parang bagong bagay na dapat po natin gawin. Hindi po ganoon. Ito po ay dapat nating alamin na dapat maging parte na po ito ng buhay natin. Dahil po tayo mga tinawag ng Diyos, tayo pong mga pinili ng Diyos, ay kasama na po ito sa blueprint ng ating buhay. Hindi po ito parang discovery na bagay na kailangan natin madiscovery para gawin po natin. Hindi. Ito po ay tinatak na sa atin ng Panginoon, sa ating mga puso, na dapat po natin gawin. Kaya lamang natin po pinag-aaralan ito, para ma-remind po tayo kung sino po tayo sa harapan ng Diyos. Ano po yung ibig kong sabihin? Ito po ay kasama sa bunga ng Espiritu Santo. Fruits of the Holy Spirit. Kaya po napakahalaga na tayo po ay nakasakop kay Kristo. Tayo po ay nakakonekta kay Kristo. Kasi po kung hindi po natin magagawa ang mga bagay na ito. Kahit anong bait pa natin, kahit anong sipag pa natin gumawa ng mabuti, hindi po natin magagawa ito. Kung ang bagay na mabuti na ginagawa natin ay labas kay Kristo, hindi po yun katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi mo magagawa ang mga bagay na ito sa sarili mong kakayanan lamang. Papasakop tayo kay Kristo at siya ang tutulong sa ating gumanap ng mga bagay na ito. Christ is the cause of our fruits. Sabi po sa aklat ni Juan sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Ang sabi po ni Kristo, I am the vine. Sino daw po yung puno? Si Kristo. Sino daw po yung sanga? Tayo po. We are the branches. Sabi rito, He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Ito po yung sinasabi natin kanina. Na kapag tayo po ay hindi sakop ni Kristo, kahit anong kabutihan na gawin po natin, hindi po yan binibilang sa atin ng Panginoon na kabutihan natin. Subalit, kung tayo po ay gagawa doon sa mga prescribed na bagay na ipinapagawa ni Kristo sa atin, sa pangalan ni Kristo, at yun po ang magiging katanggap-tanggap sa ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya po itong mga to na binasa natin sa Matthew chapter 5, mapapalad ang mga mapagpakumbaba, mapapalad ang mga nangahahapis, mapapalad ang mga amaamo, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Aba, ito po, gagawin po natin ito hindi dahil sa gusto po nating makamit yung mga pangako ng Diyos, kundi gagawin po natin to dahil ito po ay mga bunga ng Espiritu Santo, na kung saan yung Espiritu Santo ng Diyos, ito po yung nag-work sa atin to regenerate our lives, para baguhin, para mag-transform yung buhay po natin at maging katulad tayo ni Kristo. At ito po, hindi po ito nangyayari ng overnight o ng ilang araw o ilang taon lamang. Ito po yung nangyayari constantly at ito po yung nangyayari araw-araw. Ano po? Kaya wag po natin sabihin, ako, mapagpakumbaba na ako. Mapagpakumbaba ka nga, pero hindi ka naman nauuhaw at nagugutom sa katuwiran. Hindi pa rin nasusunod yung kalooban ng Panginoon. Kaya po, dapat, pag gagawin po natin ito, gagawin po natin sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Upang sa gayon, siya po ang tutulong sa atin na gumanap ng mga bagay na ito. Dahil po, ang Panginoon naman, hindi naman tayo niyang papabayaan. Hindi naman po nangiiwan ng Panginoon sa ere.
At kapag nakikita niya na nanghihina tayo po sa isang bagay na ito, doon niya tayo tutulungan. Pag may mga area sa buhay natin na kulang, siya po ang pupuno nun. Siya po yung magtuturo sa atin. Siya po yung mag-i-equip sa atin upang sa gayon, tayo po ay maging ganap. At walang, sabi nga, without blemish sa harapan ng kanyang Ama. Philippians chapter 4, verse 13, ang sabi dito ni Apostle Paul, I can do all things through Him who strengthens me. Ngayon po yan. Kaya, hindi talaga pwedeng tayo lang ang gagawa na wala si Kristo. Kasi po kung tayo lang ang gagawa, manghihina po tayo agad. Tayo po may tendency na sumuko agad. Pero mo, magpapakababa ka. Alam niyo po ba na napakahirap magpakababa? Parang ang dali lang po sabihin, parang mahirap gawin. Pero kapag kasama natin si Kristo, ang sabi ni Paul, through Him who strengthens me. Siya po yung nagpapalakas sa atin, si Kristo. Kaya po kasama natin dapat si Christ sa paggawa ng mabuti. Siya po dapat ang sentro at dahilan ng ating bunga, ng ating fruit of the Holy Spirit. 2 Corinthians chapter 5, verse 21, ang sabi rito, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Kita po natin, hindi po tayo naging banal, hindi po tayo naging matuwid sa Diyos dahil sa sarili nating kakayanan, dahil sa sarili nating kabutihan, kundi tayo po ay itinuring na matuwid at banal dahil po sa kanyang bugtong na anak. Nasabi rito, He made Him who knew no sin to be sin for us. Siya po yung naging kasalanan para sa atin. Siya po yung namatay para sa ating mga kasalanan. Na siya tuloy na walang kasalanan, umako ng lahat ng ating kasalanan. Isipin po natin yan, mga kapatid. Christ is the reason why we every day become righteous in the eyes of the Father. The blood of Christ has made us clean and without blemish. Not our own work, but His. Number 2, mga kapatid, na bagay, at dito po tayo magtatapos. It is more than happiness. Ito pong Beatitudes na ito, meron pong mga Bible translation na kung saan hindi po nila ginamit yung salitang blessed, kundi ang ginamit po nila yung salitang happy. Which is, kung titingnan po natin yung original words, Greek, ay talaga naman pong either blessed or happy ang meaning po nun. Subalit, sa panahon po kasi natin ngayon, meron pong pagkakaiba kapag ginagamit po natin sa ating normal conversation yung salitang happy at yung salitang bless. Yung happiness baga ay parang temporary na bagay at yung bless ay mas malalim na bagay kung ginagamit po natin sa ating everyday conversation sa panahon natin ngayon. Pero po, kung papansinin po natin ang original text ng Greek na ginamit po dito sa mga verses po na ito, ay pareho lamang po yung meaning ng bless at happy. Kaya po sa ibang translation, katulad po ng Good News Translation, ang ginamit po doon ay happy. Katulad nito sa verse 3, ang sabi rito, happy are those who know they are spiritually poor, the kingdom of heaven belongs to them. And yung mga sumunod na mga verses, ang ginamit pa rin ay happy. Ganon din po sa
translation o sa version na Bible Basic English, ginamit din po yung salitang happy. Pero po sa the rest ng mga version ng Biblia, ang ginamit na po ay bless. Katulad po ng NIV, King James, at kung ano-ano pa. Ang karamihan po sa mga version ng Biblia ay ginamit po yung salitang blessed. Ano po ba yung Greek word nung blessed na yon? Ang sabi po rito, from the Greek word makarios, which means blessed or happy. Ang sabi ko po rito, makarios, root word is makar, which means untouchable or cannot touch this. So doon po pala galing yung salitang makarios o yung salitang bless. Hindi lamang po ito basta-basta happiness na katulad ng alam po natin ngayon. Na kasi may mga tao ngayon happy, bukas hindi na siya happy. Pero po, yung meaning pala po ng salitang bless, kung talagang titingnan natin maigi kung ano po yung kahulugan nito, ang sabi po rito, untouchable. Or you cannot touch this. In other words, mas malalim po ito sa kasayahan. Mas malalim po ito sa pagiging masaya ng tao. Kasi ang kasayahan, minsan emosyon lang po yan eh. Pag wala na yung nagbibigay sa iyo ng saya, nawawala ka na rin sa kasayahan. Pero po itong pagiging mapalad na sinasabi dito ni Christ, ay ibig sabihin po nito untouchable, or hindi ito magalaw, hindi ito magiba. Ano po ibig sabihin nun? Sa ating po mga Kristiyano, ang pagiging mapalad ay hindi lamang po sa mga mabubuting bagay. Hindi lamang po nakabase sa masasayang bagay. Kundi, ano man po yung mangyayari sa atin, dumaan man tayo sa peligro, dumaan man tayo sa kalungkutan, di ba? Sa pagiging alone, sa pagiging down, di ba? Minsan na-i-stress tayo, minsan we are feeling down, minsan naagrabyado tayo ng ibang tao, pero po hindi po tayo nawawala sa Panginoon. Hindi po nawawala yung galak natin sa Diyos na maglingkod. Yun po yung sinasabi rito na mapalad o yung bless. Kasi po, tayong mga Kristiyano, alam natin kung ano yung tunay na meaning ng pagiging mapalad. At hindi lamang po ito nakabase dito sa standard ng mundo na katulad ng mga alam ng ibang tao o ng mga hindi Kristiyano. Tayong mga Kristiyano, alam po natin yung essence ng pagiging mapalad. 1 John chapter 5 verse 18, ang sabi rito sa English, we know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. Kita po natin dito yung salitang does not touch him. Kapag tayo po ay nasa Panginoon, walang magagawa sa atin ng kalaban. Wala pong magagawa si Satanas sa atin. Hindi po tayo pwedeng galawin ni Satanas. We become untouchables. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Hindi po ba napakagandang isipin po yun sa ating mga buhay, na pag tayo po ay sakop ni Kristo, wala pong magagawa sa atin ang kalaban niya. Wala pong magagawa sa atin kung ano man yung mga kalukuhan, mga scheme, mga pangtutukso at panglililo ni Satanas sa atin. Hindi po tayo pwedeng ipaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo sa atin. 1 John chapter 4 verse 4, ang sabi rito, you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Sana naunawaan po natin, mga kapatid. Ang sabi rito,
ang siya na nasa inyo ay higit kaysa siya na nasa mundo. Sino yung siya na tinutukoy ng Apostol Juan na nasa atin daw? Yung Holy Spirit ng Ama. Nasa atin daw po yun. At ang sabi niya, ay siya higit kaysa sa isa na nasa lupa. Sino naman yun? Si Satanas po yun yung tinutukoy. Ibig sabihin po, kung yung Espiritu Santo na nag-iingat po sa atin at tumutulong, gumanap ng mga bagay at mga kalooban ng Diyos, ay higit pa po sa kay Satanas. Kaya hindi po tayo pwedeng galawin ng kalaban ng Panginoon. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Nasabi ko rito, do not fix your eyes only on the word bless or blessed, as if it were something we are still trying to obtain. Because in Christ, we already carry the fullness of God's blessings. Instead, let your life reflect the evidence of that blessing. Beatitudes are the visible proofs that God is at work within us, and they are not meant to be kept to ourselves. When people see the fruit of a life changed by God, it becomes a testimony that draws them closer to Him. Our blessing is not just for our own benefit, it is a living witness meant to lead others to Christ. Gagawa po tayo ng mga bagay na ito, hindi po para sa ating benepisyo, hindi po para tayo yung maging mapalad, kundi may pakita po natin sa ibang mga tao yung buhay na pinagpala ng Diyos. Dahil po tayo pinagpala na tayo ng Panginoon, we are already blessed. Ang dapat po natin gawin, ipakita yung buhay na pinagpala at binago ng Diyos. Upang sa gayon, sila rin naman po ay makakamit at ma-experience po nila ang kapatawaran at pag-ibig po ng Panginoon. Filipos chapter 2 verse 13, ang sabi rito, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gagawa po tayo ng mga bagay po na ito, yung mga beatitudes, hindi upang maging mapalad po tayo, kundi maging pagpapala po tayo sa iba. Gusto ko po i-share sa inyo itong mga estatwa doon sa Mount Rushmore, dito po sa Amerika. Alam niyo po, napakatagal po nilang gawin ito, itong bundok po na ito na nakikita nyo sa inyong screen, at katakot-takot na bomba, katakot-takot na paghihirap ang ginawa ng mga tao na gumawa po nito upang ipalabas lang nila yung muka ng 4 na presidente doon sa bundok na yon na inukit po nila. Ganun din po tayo. Akala natin pag tayo po nakakaranas ng problema, nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, akala natin nare-reduce tayo. Akala natin kapag tayo po inuutusan ng Panginoon magpakumbaba, inuutusan tayo ng Panginoon na maging lesser, akala po natin magiging reduce po ang ating buhay. Pero hindi po. Ito lamang po ay paraan ng Panginoon para maipakita yung tunay na larawan natin sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng tao. Upang sa gayon, kung paano yung bundok, na dati bundok lang po siya, pero sa katakot-takot na mga ginawang bagay ng mga sculpture, yung mga ginawang mga pagbobomba nung nag-design para mailabas yung mukha ng 4 na presidente, ganun din po sa buhay natin. Makakaranas po tayo ng mga pagsubok, ng mga paghihirap, pero
sa dulo po nun ay makikita po natin na buhay natin ay transform ng Panginoon. Being blessed does not mean being reduced or made less. It means being shaped into something greater. Christ calls us to become more like Him because that is the true meaning of a blessed life. Kanina po sinabi ko na dapat malaman po natin kung ano yung God's view patungkol po sa mga bagay po na ito, na Beatitudes. Kasi nga po, iba yung world view, iba yung God's view. Sa world view, yung pagiging humble, iba doon sa pagiging humble na itinuturo ni Kristo. Sa mundo, ang pagiging humble po hambog masyadong peke. Pero po, sa harapan ng Diyos, tinuturo ni Kristo, dapat po yung humbleness natin, yung humility natin, dapat nakabase sa humbleness at humility ni Kristo. Hindi po sa sarili nating kaunawaan, kundi sa itinuturo ni Kristo. Kaya nga po, dapat tayong umiwas sa worldview. Dapat po tayong wag bumase sa worldview. Kasi po kung yan ang basihan natin, doon po tayo malalayo kay Kristo. Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Bilang pagtatapos mga kapatid, ang sabi ko po rito, the Beatitudes are not about losing who we are, but about becoming who God designed us to be. What feels like being stripped away is actually God building something deeper within us. In the hands of Jesus Christ, we are not diminished, we are transformed into a life that is truly blessed. Pagpalain po tayo mga kapatid sa darating na linggong ito. Ang nawa, kung lulubin ng Panginoon, magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Samahan po nawa tayo ng Panginoon at ang kapayapaan ng Diyos ang iniiwan ko po sa ating lahat. Papuri po sa Panginoon.